Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth. Sabay. But I keep under my body and bring it into subjection, lest by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Pray, Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon. Ang kayo matuto sa inyong mga katuruan dito, Lord. We pray also for dahil din, Panginoon, mamaya sa fellowship. Ang kapalang bawat isa, Panginoon, at mga transition na mangyayari. Gabayin niyo ang bawat isa, especially Pastor Lito, Lord. Sa amin ngayong umaga, Panginoon, kuspasin mo ang banal na Espiritu, Panginoon. Very interesting and basic na topic, Panginoon, but kailangan ng bawat isa. So, I pray na kayo po'y at itakbo yung takbuhin, Panginoon, at tapusin ito, Lord, para hindi walang kabuluhan, Panginoon, ginagawa namin. So, umpisa pa lang ay focus na agad kami sa goal. At sa mga bago pa lang, Panginoon, maintindihan na sila'y tumakbo rin sa takbuhin dahil ang sanlibutan nito, Lord, ay nakakalito, magulo, at walang patutunguhan, at hindi rin nila alam ang goal nila, kaya kanya-kanya sila ng goal. So, tayo pray, Panginoon, sa lahat ng bisita rin, sila po lagi malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so mamaya i-preach ko po na ng 15 minutes doon. Kaya dito ko na, no? Practice ko na rin, no? So, kilala nyo ba yung Intro Boys? Nabanggit ko last time. So, Bad, kilala mo Intro Boys? Yan. Hindi mo na inabutan yun. Sinong nakakilala? Ikaw lang, Bad. Yun. Joke yan, joke. Di, patawa lang po kasi nakakatawa. Di ba, pangalan nila, banda sila, Intro Boys. So, puro intro ba yun? Yan. So, sa kanta, hindi pwedeng intro lang, no? Tapusin natin. But anyway, may another kwento ako dito. Alam niyo po yung sino nagwa-basketball dito? Yan. Basketball ka, Ronel? Ikaw, Bad? Hindi, pareho tayo. So, pero magandang laro yan, eh. Pero matawa kapag yung mga sanay sa half court lang, pag naglaro ng full court yan, di ba? Dalawa yung shoot-shootan mo, eh. Malilito ka. Pero, syempre, sa una pa lang, dapat alam mo kung saan ka, no? So, natawa ako, may mga ganun minsan palabas, di ba? Saka, shoot mo, doon ka, oh. Sinut mo sa kalaban. Tapos tuwan-tuwa ka pa. Yung coach mo, face palm na, pala. So, pag yung kwento to kasi po, ang ating tema ngayon, no? Alam nyo na yun, ito yung tema sa Diadem nga po mamaya, no? Sa kanilang anniversary. Yung title po natin, actually subtitle muna, Run the Race and Finish It. So, tapusin, una, takbuhin. Sino naman tumatakbo dito? Anong sport mo, Brad? Chess. Pareho tayo. Chess badminton din ako, eh. Pero tumatakbo kami dati sa military pa kami dati, CAT. So, nakakapagod yan. Tapos minsan din, lalo na pag unahan. Diba? Kasi todo mo yan para mauna ka. Alam ka naman tumakbo ka para kang pakyut lang, di ba? So, ang buhay Kristiyano ay kinukumpara po mga 4 na beses, eh. Actually, 2 yung pinaka-reference natin na sakto, no? At solid. Pero marami pang may 2 pa. Hindi exactly, pero so, tayo kinukumpara sa isang race. At again, walang perfect na illustration, no? So kaya kunin lang natin yung tama at sakto. So kaya pag tumatakbo ka, sana gusto mong manalo, okay? Lalo pag race, hindi naman siya jogging. Okay? Kaya ano yung gusto sabihin? Mamaya tayo doon, no? So pero gusto ko sabihin na alam niyo yung mga kulto, anong ginagawa ng kulto ngayon? Daming mga kulto. Actually, pag sila yung sikat, actually, sa Facebook, nagbabayad pa yan ng
Si Pope, laging nasa balita. Nagdasal doon, pumunta doon, ganyan. Lahat nasa balita kasi interesado naman tayo doon. Diba? So, kaya, nga sabi natin dito, may labanan, no? May labanan na nangyayari bilang mga Kristiyano. So, itong mga baguhan, malamang di nila alam dahil ganun din ako dati, bumisita ako, ano meron ba dito. Pero nasa takbuhin tayo dapat. At dapat natin panalo to. Otherwise, mauunahan tayo ng kalaban. Sa dami lang nila, kahit sablay-sablay yung turo nila, sila yung malalaki yung place nila, magagaling mag-invite yun, ang gagaling din magsalita, may tama rin sinasabi, kaso nga sablay ultimately sa kaligtasan. So yun lang gusto sabihin. Dapat di tayo puro intro, siguraduhin natin. Kaya ang title po natin ngayon, yung talagang title natin is, Are You Even in the Race? Are you even in the race? Ang tanong po yan. Kasi minsan, sabi ng iba, tayo nasa takbo. Sinabi ko na rin kanina, no? Pero sa totoo lang, minsan, yung iba sa atin, wala actually sa takbuhin. Sino dito ang gustong sumali ng Olympics? Para magkayaman kayo ni Yolo, tsaka ni, Heidelin. Milyon ng pera nun. Kaya sabi ng mga jokes sa Facebook, ganun eh. Kung alam ko lang na ganun, dapat tumbling na lang ako eh. Kasi hindi ka magkakaroon ng gano'n ng trabaho lang. Anyway, gusto kong sabihin. Yan, so may tinatawag, kaya yun ang natin ngayon, focus natin. Kasi mamaya kasi puro gano'n ang tema eh. Pero tayo, huwag tayo mag-assume. Ngayon, inatanong kayo si Brad, kasi marami na yung baptist ngayon, okay naman. Okay, nung ako'y Catholic, wala akong alam ng baptist, ano yun? Salamat, na-invite ako, ang dami rin pala. Do minsan, yung iba, sumasablay na rin. At tinatong si Brad kung may soul winning sa kanila, kasi maraming baptist ngayon, parang iba na, wala soul winning, magugulat ka eh. Kaya ang tanong are you even in the race? Ina-assume mo lang doon. May mga nanonood po ng basketball, pag talagang nanalo, alam mo, kasali ka doon Hindi naman, ka, pag na-shoot, wow, ganun pa eh. Ganun din pag race, ang mabilis daw dyan, yung mga, Kenyan ba yun? Kenyan, talagang, ewan ko sa mga yun, talagang, Jamaica, yan. Okay, so may mga ibang race kasi. Tandaan natin yun, yung iba, ang tinatakbo, iba. So dapat, kaya pansinin sabi dito, sa bandang muli sa 1, let us run the race with patience, the race that is set before us. So, sino ditong gusto nyong race papogian? Pagandahan, payamanan. Di ba? Race din yan eh. Ngayon, may gera na sa Middle East. Arms race naman yun. Padamihan. Ang dami palang ng Iran eh. Grabe, nag-stockpile. Kasi pinaghahandaan talaga nila yun eh. So, kala ng Israel, hindi siya magalaw eh. Meron kasi silang Iron Dome at ano pa isa? Yung mas malayo, David Sling, mga ganun pa sila eh. Hindi kami tatama sa sobrang dami. Kaya ngayon, sabog din sila eh. So, ang gusto ko sabihin dyan, may iba-ibang race, mga Kristiyano ngayon, pray for Israel. Diba? Baka magano'n kayo niyan, hindi nyo naintindihan yung pinag-pray nyo. Karamihan ng Baptist ngayon, maka-Israel eh. People of God daw sila. People of God pa ba sila ngayon? Yun ang tanong. Maraming Baptist, ganun pa rin. Pero hindi po. Ang people of God today is the Christians. Amen? Undisputed yan. So, dapat wala tayong pakialam doon. So, parehong wicked nation yan. Isang Muslim, isang Judaism. Galit kay Jesus, pareho yan. Pero actually, mas magalit pa nga yung Hudyo kay Jesus kaysa Muslim. Alam niyo ba yun? So, nasabi ko lang yung kasi maraming distraction ngayon. So, ngayon, kala mo mga spiritual. Pray for Israel. Kasi ang daming mga lalabas ang mga yan, para supportan Israel. Pero ang objective actually niyan, para supportan sila na US. Kasi hindi nila kaya, dami lang kalaban eh. Tayo, wala tayong pakialam doon, pero mga Pilipino nakikiganon.
Zionist movement yan. Anyway, so ano may mga distraction na race? Yan nga, payamanan, kahit mga churches ngayon, payamanan, papulmahan. Ano mangyayari pag ganun? Yung tamang race na dapat andun ka, hindi mo tatakbuhin kasi iba yung tinatakbo mo di ba? Parang yung kanina, ganadong-ganado siya sumut sa kabila pala. Sayang na may effort mo, sayang yung forma mo. Ano ka na picture lang ang ganda. Yung pala sa kalaban. Kaya yan po ang ating tatandaan. So huwag tayong tatakbo dahil manalo man tayo sa kakaibang race, hindi yun ang race na pinatakbo sa atin. So define ko muna ano ba yung sabihin ng race. Of course, unahan po yan. Okay, pag sinabi kong the, kasi ang title pala natin na Are You Even the Race? Yung subtitle, Run the. May emphasis sa the. Dapat alamin mo yung race na dapat andun ka. And pag sinabing takbo, takbo, mabilis po yan. Pag sinabing finish or complete, dapat tapos. Tatakbo ka ba ng hanggang kalahati lang tapos mag-i-expect kang manalo? Wala, nag-give up ka na or nadapa ka na or what. Pag sinabing success, medyo malawak yan. So, ganun din yan. Meron tayong preaching na ganyan. Yung success ng iba sa libutan, di yan sa atin. Ang success natin, Diyos ang nag-define. Doon tayo dapat manalo. Di tayo makipag-udahan sa sanlibutan. Dahil magkaiba nga tayo ng purposes and goals. And then, pag sinabing trabaho, alam nyo na yan. Kailangan tayo magtrabaho. Ayun na lang muna, no? Ngayon, alam niyo po ba yung kasi basta, hindi naman ako kumakarera Ano yung magandang karera? Kasi daming karera ngayon. May bike, kotse, ano pa? May drag race pa di ba? Ano magandang racing? Alam niyo po ba yung tinatawag na Ironman? Ang tawag doon, triathlon. Parang actually pwede mo i-compare yung sarili mo doon kasi dahil dito. Kasi iba-iba tayo ng takbuhin, iba-ibang types, no? Hindi lang takbo So yung triathlon na yun, ang una doon, langoy. Pagkatapos lumangoy, magbabike na napakalayo, sa takbo pa. So gaano ka kalakas dapat doon? Ano mas mahirap? Boxing o gano'n? Triathlon. Gamit mo lahat ng muscle mo doon. Endurance, ewan mo ilang araw. Hindi naman araw siguro yun. Alam mo ba? Isang araw halos yun Pagod-pagod ka doon. So tayo mga Kristiyano ngayon, nag-umpisa ka, si Bad, hindi na matanda, So minsan nag-umpisa tayo ng matagal, kailan kaya matatapos to? Diba? Iba sa atin, nakatamad na mag-soul winning, pansin ko, kasi siguro, ewan ko, Pagod na ako pa sobra na na-solving ko, naka 100 na ako Ayong 1,000. Dali-tuloy lang, pahinga naman tayo So, yun. So, ngayon, ano ba talaga, sabihin ko na yung, kasi mamaya encouragement na lang, ano ba yung dapat race na andun tayo? Okay, so hindi payamanan, papugyan, payamanan, padamihan, yan. Kaya mo ba, please, ganito lang basta ginagawa yung trabaho, okay na yun. Iba, paramihan, so may mga style sila. Yung iba, papakain, ng sobra-sobra, wag na-invite, ma-attract na sila sa ganda, sa lawak, sa kantahan. Talagang dadami ka pag ganun. Iba yung Catholic, di ba? Alam nyo na. Paano dumami Catholic? Muslim, ba't dumami? Sinakop nila, and then na-convert na daw, tapos yung mga anak nung tuturuan na, utuin na. So hindi tayo ganun kaya hindi madali. Kasi nga, hindi rin naman yun ang ating style, hindi na ating goal, hindi na ating method na gagamitan mo ng sabi sa Bible na carnal na pamamaraan. Amen? So, ganun talaga. Pwede din natin gawin yun, pero talagang pinipili natin hindi dapat ganun. Kasi pag pinilit or carnal na paraan ang ginamit mo, hindi na yan by faith. Naloko mo na siya para nabitag mo sila, ganun. Hindi tayo ganun. Pag ayaw dito, ayaw. Sila ang nawalan. Okay, so ito yung 4 na malagay ko lang Doon malawak na to. So, unang karera na dapat andun tayo,
Pinakauna dyan, of course, ano bang mission ng church? Sabi sa Luke 19:10, kabisado nyo yun? Sabi ni Jesus, I am come for the Son of Man, basahin ko na lang. For the Son of Man cometh, is come, to seek and to save that which was lost. So yan ang mission statement niya. Bakit siya naparito sa lupa? Siya ay Diyos, nagkatawan tao. Bakit? Para pumorma, pupogi, magpayaman, magpasikat? Hindi. Siya ay napunta rito para hanapin po at especially iligtas ang nawawala. So lahat sana tayo ligtas na dito. Kung di pa, si Zea, sharean yan. Sa mabilis na yan na rin si Ronel. Ma-review. Ang sabi niya sa John 3:17. Alam natin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever should not perish but have everlasting life. Kaya sabi sa 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world. Kasi po ganito, yung iba na pag nasobra, puro preaching ng, magsisi ka na! Tama naman yun. Kaso minsan wala sa timing. At pag nasobrahan ang kala ng mga tao, ang message lang ay condemnation. Meron doon, meron ganun. Pero nililinaw dito, ng emphasis niya, gusto niyang iligtas lahat. Okay? That the world through Him might be saved. So malinaw, yun ang ating goal ng Panginoon. Yun din tayo, kaya tayo sinend. Sabi niya, sa John din yun, as the Father hath sent me, so send I you. So siya ay sinend, tayo sinesend din ngayon. Para ano? Magparamihan. Hindi. Para maligtas ang maraming tao, that maaari. So number 1, soul winning, soul save. Yan yung race natin. Pangalawa, pag naligtas na, okay na. Hindi tayo yung mahirap din, follow up. Pero ang point natin, baptize, disciple, teach, and send. Pagkatapos maligtas na yan, tuturuan mo yan para mag-soul winning din, mag-disciple din. Di-disciple mo yan, yun ang matagal. Napakahirap taon yan. Kaya dito po, na-realize ko, po-provide mo lahat. Yung mga taga-Montalba, sinusundo pa nga eh. Diba? Ito, po-provide mo, may lugar, may sound system, may nag-aral na, may mga assistant ka rin. Lahat yung pinoprovide, lahat yung para sila'y matuto and later, gawin din yung gawain ng Panginoon, mag-soul winning. Okay? And then, pag na-try na talaga yung iba, hindi na kontento dito, gusto, pastor, ako ganyan din yun, isesend natin yan. Sige, mission ka na rin. Yan yung race na dapat tayo kasi yan ang gawain ng Panginoon. Okay? Number 1, soul save. No soul winning, mission yan. Maligtas yung mga tao, and then, baptize, disciple, maturuan, and then masend. And then, minsan itong pangatlo, ito yung namimiss ng iba. So, ang baptist magaling dito, pero minsan hindi tayo dapat magkulang dito. Kasi yung iba, pag malaki-laki na, ano nang ginagawa? Hindi na nag-focus sa doctrine. Ina-assume nila dahil baptist ako, okay na. Ang problema, kahit nung panahon ng mga apostol, particular sila sa doctrine. Kasi ang daling lituhin ng tao. Okay, alam niyo yung unang atake ni Satanas, di ba? Kay Eva at Adan pa lang, anong ginawa niya? Paano niya hahadlangan ang gawain ng Diyos? Binago niya lang yung salita, konti lang. Una, pinagduda niya si Eva, nadamay si Adan. So, ganun pa na ginagawa ngayon. Marami ng version ng Bible ngayon. Okay sana kung nag-a-agree. Kaso alam natin, hindi. Okay? Kaya King James tayo dito, yan ang napatunayan na very accurate. And yan talaga salita ng Diyos dahil walang mali dyan. Unlike sinasabi ni Abante. So yun, ngayon pangatlo, ano pa yung race natin? Bukod sa mabaptize sila, disciple, maligtas. Pagkatapos no, kailangan natin, para sa soul winning din to para hindi malito yung iba. Anong kailangan mo gawin? Kailangan sa doctrine, accurate tayo. Okay, how accurate the doctrine? We fight both internal and external fights, no, or battle. Para maging pure ang salita ng Diyos. Pure ang salita ng Diyos, kaso binababoy nga ng iba eh. At alam natin yan, yung mga kulto, dyan sila, tayo galit sa kanila kasi madali sanang maligtas eh. Madali sanang soul winning, kaso tinaniman na kung ano-ano. Alam natin yan, pag may soul winning ka, ay hindi po, kasi iglesia na ako eh. Paano ka nag-iglesia? Isa ka lang. Iglesia, gathering yan eh. Church yan ay congregation. Ginawa nilang denomination. At para bang may-ari ng kaluluwa nila, si Manalo.
Nakakalungkot. Ganun din yung mga Muslim, yung iba dyan, Catholic, kung ano man yan. So kaya dapat ang ating doktrina ay accurate. Diyan natin makukuha yan dahil hindi nga tayo gumagamit ng kung ano-anong racket nila, di ba? So diyan ang labanan natin. Yung dapat ano ka diyan, parang race siya pa-accurate, matalinuhan tayo dapat, naintindihan mo. Kasi ang buhay natin saglit lang, kasi ipapasa mo pa yan. Eh paano kung nahuli ka na? Yung mga pastor ngayon ganun, end times lang ba, pinagpapaliban ng ilang years. Maraming nakausap. Basta anong stand nyo dito sa post-trib ba? O hindi na pinag-usapan nyo ba? Basta ligtas ka. Okay nga yung ligtas ka. Paano 25 years ka ng pastor, hindi mo pa rin alam? Tapos binababoy na yung salita ng Diyos, kung ano-anong pinaggagawa, may kung ano-ano yung, ang dami, malilito yung tao eh. O paano may tuturo ngayon yan? Ikaw hindi mo rin inaral, nahuli ka na sa race. Ano gusto ko sabihin dito? Kaya dapat mabilis-bilis ka mag-aaral din. Amen. Hindi paglapalibo, mahirap po yan. Puro symbolism po, revelation yan. Ano kaya yung candlestick? Alam mo ba? Sinabi doon, tuloy mo lang. Church yun. Eh, yung stars, ano yun? Ano sabi doon? In-explain naman yun, hindi mahirap. Amen. Ano yung stars? Angels, di ba? Actually, mga pastor yun. Wala ko sinabing pastor doon. I-derive mo na lang. Sinabi sa pastor, kanino yung, para saan ba yung pastor? Leader ng church. Yung 7 churches. At yung 7 churches na yun, hindi yun ages. Naniniwala sa dispensation nila. Amen? Amen. Nasabi ko na lahat, para ba't alam mo, babalik ka pa. Ganun yun eh. Hindi dispensation. Ang tawag natin doon is pattern churches. Okay? Ibig sabihin, kaya pinakita, ni-record sa Bible yun, para tingnan natin, mag-reflecta anong klase ba tayo, Laodicea ba tayo, yan. So, pwede natin, kung ganun tayo, baguhin natin, kasi tinetreaten sila ng Diyos na, ni Jesus na, tatanggalin yung candlestick. So, marami ngayon, kahit Baptist pa yan, iba dyan, parang CCF na rin. Maniwala ka. Hindi balance. Okay naman yung, nagturo ka ng encouragement, nasa na yung doctrine, minsan-minsan lang. So kaya yung another race yan na dapat andun tayo, hindi yung ayoko niyang race na yan. Eh yan ang sinet sa atin eh. Ginawa yan lahat ng apostol, pinaglaban nila yan. Si Jesus nga may narinig lang eh. Ano sinasabi mong ganyan? Kasi may ibang naririnig. Galit siya pag naliligaw yung mga tupa. Kasi ganun ang effect niya. Bandang huli, may hirapan sila maligtas, kakalat yung kasinungalingan, maging mababaw yung mga tao, yung katotohanan nga hindi na ipapursue. So, karera yan. Ginawa yan, pero iba, wala nang ganyan. Wala na pa kailangan ko ng banatang ibang baptist. Eh, paano nga kung... Amen? Hindi pwede. Race yan. Kailangan mong takbuhin. And last is, medyo may kinalaman pa dito sa kaligtasan, so maturity. Okay, dapat mag-mature tayo ng una. Sinong gusto mong ano dito? Yung mga bata, di ba, minsan pabebe, kaya nakakasal tayo. Ilang taong ka na, pabebe ka pa. Gusto mo, sunduin ka pa. Ano pa yung mga pabebe minsan na ano? Gusto mo, encourage ka pa. Gusto, hindi wala nang bumabati sa akin dyan eh. Gusto mo, lagi kang pansinin. Tagal mo ng Kristiyano. Ano pa? So, dapat tayo mag-mature agad. Yung 5 natin binibigay sa mag-aasawa, ganun din sa bawat isa actually. So, maturity, mental, emotional, physical, spiritual, financial. Amen? Amen. Dapat mag-mature agad tayo doon. Yes, kasama yung financial. Natuwa nga ako kayo, Bad. Gusto ko mag-ties dito. Sige. Pero, matanda naman si Bad eh. So, pero, yun, ganun kasi nakakatulong yun eh. Saka isa pa, pag nagtatais ka, magmamature ka. Kasi may stake ka dyan eh. Alam mo na, tinutulungan mo yung gawain. And therefore, pag mamature ka, hindi ikaw yung parang, mawala na ako dyan next month, baliwala lang. So yun, so maturity, yan din ay race. Okay, ulitin ko lang ha. Soul winning of course, yan ang pinaka-unahan dapat, race, baptize, disciple, and maturuan. Then, how accurate and doctrine, dapat hindi natin inaano yan, dinidelay. Saka na yung revelation, after pag-sequent na ako. Naunahan ka na ng mga, actually, dami na ang kalokohan ng mga pinakalat ng mga di ba? False doctrine. Yung Catholic, millennial yan. Kasi wala nang millennial. Ito na yung millennial. Ha? Nasa si Jesus dito. Na nagre-rin, pinapatay yung mga sinong patayin dapat. Wala eh. Baliktad pa ngayon eh. So, hindi pa tapos ang millennium.
Anyway, move on tayo. Next phase dito po, tatlo to. Introduction pa rin. Ngayon, paano nga tayo pupunta sa race? Ikaw, paano ka makakapunta ng Olympics? Hindi pwede mag-apply. Ako po, mag-Olympics po ako dyan. Gusto ko yan para maging milyonaryo katulad ni Yulo. Sige nga, ikot ka nga. Una ulo mo. Anong dapat mong gawin? Siyempre, mag-practice. Practice. Pakita mo. Ito yung kaya mo. Ano muna, major league. Ano mo tawag sa mga ganyan? Mga maliliit na competition muna. Tapos, ano ka, kung mabilis ka talaga. Yan. And then, saka ka sa Olympics. So, hindi basta-basta yun. So, sa atin, lalong hindi madaling takbuhin to. Kasi ang nagpatakbo nito, alala ko talaga yung mga Miss Universe, di ba? May Miss Universe, may Miss Globe, may Miss World. Business yun eh. Kung sino nagpopondo dyan, sino yung organizer, sila yung kikita kung sakali. At pinakamaganda raw sa kanila kasi sila nagsabi, parang GMA tsaka dati ABS-CBN. Sino ang pinakamagaling na actress? Yung sa amin. So tandaan natin, sino magseset ng race na napakaganda at panghabang buhay at ang Diyos. So ngayon, paano nga tayo makakasama doon sa race na yon? So meron lang tatlo dito. Number 1, ito po yung mga malinaw na reference sa race sa Bible, sa Psalms 19. Bisado niyo yan, may kanta kayo dyan, di ba? Anong umpisa niyan? The heavens declare. Yan. So, glory of God. So, ngayon, bilisan ko na lang ha. Dito sa verse 5, verse 4 muna, yung kanta nyo hanggang 3 lang, di ba? Sabi dyan, their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath He set a tabernacle for the sun. So, ang kinukumpara niya, yung glory niya, kumakalat yan eh. Amen? Lahat naiintindihan kahit anong language. Ngayon, nabanggit yung sun. Kasi ang Diyos, ang sun kasi napakalaki niyan eh. Pero ang Diyos, parang nilagyan daw siya ng kwarto. So, mas makapangyarihan yung Diyos. Pero sabi diyan, which is as a bridegroom cometh out of his chamber. Tama nga, pag nag-umaga na, biglang mapapawi yung dilim eh. Ganyan ang araw. Pero sabi diyan, and rejoiceth as a strong man to run a race. Parang ganyan, pag nakikita yung ulim, gaganon ganyan. Nakatakbo yun. Gumagano pa eh. So, preparado sa pagkain. Alam niya yung kinakain niya. Kaya pag time na ng race, talagang ina-anticipate niya yung kanilang performance. So, pero sabi dito, paano tayo mapupunta sa race at mananalo? So, dito sa point na to, dapat, ano yung expect mo sa mananalo sa race? Malakas! Amen? Sinong hindi malakas dito? Palakas tayo, spiritual. Pag-usapan natin agad. Hindi ka pwedeng iraran mo yung race na sinet ng Panginoon, tapos mahina kang Kristiyano. Madali kang ma-open. Hindi ka, baka sa preaching lang, hindi ka tumatagal. May kinig ka na lang. Kaya na matapos to. Nakahuli na ako sa trend. Kasi hindi ka sanay, hindi mo sinanay yung utak mo na makinig ng matagalan. Kasi gusto mo gano'n, tagal, may mga baptist daw ngayon, 30 minutes na lang, parang Catholic, may gano'n, ha? Dito, introduction pa lang yun, ayan, 30 minutes na ako, introduction pa rin eh. Dapat matibay-tibay tayo, amen? Hindi madaling ma-open. So si Zea, sana hindi ma-open. Lumisigaw talaga dito, kahit mga, lumisigaw na rin eh. Kasi kailangan i-emphasize yung katotohanan. At minsan matigas ang puso ng mga tao, kailangan sumigaw. Ako, hindi ako palasigaw eh, pero kailangan. So, dapat, number 1, malakas ka. Pero dahil dahil din kasi mga alliterated ang kanilang doon. Yung strong, ginawa kong F para sa dalawa. So, formidable. Number 1, be formidable. Strong. Hindi ka basta-basta, matatalo. Malakas yan. Basta mabilis lang eh. Pag mabilis ka, malakas ka rin. Nakita mo yung mga binti ng mga Jamaican. Lahat ng runner, pakalalakas niyan. Exercise yan, hindi ko nagagawin ngayon. Ang lalakas niyan. So, ganun din tayo spiritually. Kung gusto mong tumagal, at panalo, hindi nahuhuli sa takbuhin. Malakas ka dapat. Inabanggit ko na, hindi ka madal ma-open. Church lang ng church. Amen? Kahit may problema ako, pastor, lalo ka dapat mag-church.
Para mapalakas ka, kaya ganyan kasi ang hina mo. Ano pa? Sa tayo dapat malakas. By the way, paano lumalakas ba yung bumibilis yung mga anak mo? May disiplina yan, no? Naiwanan ko yung verse. Mamaya na lang yung verse na to. Pero, binasa natin kanina, di ba? Yung athlete or yung nag-strive for mastery must be, ano yan? Balikan nga natin. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Pag sinabing temperate, patient po yan. Mamaya, meron tayong ganyang point. Yun na. So, anong ginagawa nila para sila yung lumakas, mabilis, focus, hindi madadapa. Kung sakaling mapagod, tuloy lang. By the way, yun nga, triathlon tayo, marathon. Hindi to basta 100 meter sprint. Ang Kristiyano, buhay Kristiyano. Kaya dapat, bukod sa mabilis ka, maayos yung pacing mo. Ibig sabihin, hindi ka sobrang mapapagod agad, bandang huli, at sakit na ng paa mo, hindi ka na makatuloy. Yan, number 1, formidable. Meron ka dapat disiplina. Anong disiplina dapat meron tayo? Ito na yung, hindi na sekreto to. Yan yan. Yung mga dapat ginagawa natin madalas para lumakas tayo bilang Kristiyano. Yung basics, pray. Yan, hindi dapat mawawala kasi hindi mo nga kaya, kukuha ka ng lakas, kalaban natin ang dami, satanas, sa libutan, mga tukso dapat, panalangin, ano pa yung disiplina dapat meron. Yung mga runner pula muna, ano dapat sila? Pagkain. Di ba? Disiplina sa pagkain, sa paggising, sa exercise, sa practice. Okay? Lahat yan dinidisiplina. Nakakita ba yung matabang kumaano? Sorry sa mga mataba, ako rin. Pero, hindi sila tawag dyan, unhealthy. Napaka-healthy niya kasi physical yung race nila eh. So sa atin, dapat, yan nga, pray. And then, ano may naman lagi dito? Bible reading and study, no? So, dapat yung Bible reading mo rin, ganun din. May mga makukuha ka ng pagtuloy-tuloy ka basa lang. Men, yung iba dito sa GC natin, yung iba parang isang taon nang di nagbabasa or hindi lang nire-record. Lagay mo na para may encourage ka din, amen? Ang daling i-track kasi tinatrack mo. Tuloy-tuloy, araw-araw, kung kaya mong hindi mo kaya, isang chapter man lang. Bira, para kang kumain ng para kang diet nun. 1 chapter a day. So, yan, dapat disiplinado tayo para lumakas tayo. Pray, Bible reading, Bible study, worship, attend church, fellowship, serve the Lord, soul winning, develop yourself, di ba? Mag-aral ka pa. Pasok mo na lahat doon, kung ano yung dapat may develop, kung mahina ka saan. Develop mo, saan ka mahina. Pag may nakita ka, gusto mo, gaya-gaya ka. Oh. Gayahin mo yung maganda, kaya dapat lagi ka dito. Amen? And then, trabaho po, napatating bagay po yan sa buhay natin. Trabaho. Amen? Wala kang trabaho, hindi ka busy. Sabi nila, the idle, sabi yun, the idle mind is the devil's workshop. Demonyo yung mag-aano sa utak mo pag lagi kang idle. Trabaho ka. Bata ka ba, ganun ka na. Dapat, lalo pag trabaho na. And then, stewardship, no? Pag sinabi stewardship po, yan ay pagiging katiwalang mabuti. So, saan tayo dapat mapagkatiwalaan? Yan na, lahat mo na rin yan. Talent, and then, ano pa? Time, and then, treasure. Yan, alliterated din, no? Time, talent, treasure. Ano yung treasure? Kaya tayo meron tithing dito, di ba? Bakit? Kasi yung payaman lang. Basta hindi ka mayaman eh. Pero, umpisahan mo na. Kasi kung kina-acknowledge mo ang Diyos na nagbibigay siya ng blessing, di ba? Kailangan yan sa church din, magagamit yan. O ano? So, ma-practice mo na rin. Nabanggit natin kanina yon, okay? And then, caring for others. So, disiplinahin mo yung sarili mong ganyan, lalakas ka bilang Kristiyano. Therefore, sa takbuhin mo sa bilang Kristiyano, anak ng Diyos at lingkod ng Diyos, matibay ka, hindi ka basta ibabagsak. Amen? Ibabagsak ko to sa AC, papainan ko ng games o babae, kung ano man yan. Alam mo na yan, ayoko niyan. Wala ka ng appetite doon. Papainan ka pa ng pera, kung ano man yan, wala na. Okay, so malakas ka. So number 2, paano tayo makakasali at mananalo doon sa race na yun? Number 2, alam na natin, be fast. So number 1, be formidable.
or strong. Number 2, be fast. Default yun. Pag mabagal ka, iwang ka. Ecclesiastes pala, no? So, ito po yung sinabi sa... Sikat din to eh. So, maraming sinabi dito. Kaya take natin yung kabaligtaran. Kasi sabi dito, I return and saw under the sun that the race is not to the swift. Sa Tagalog, nung in-evaluate ni Solomon, sino ba nananalo sa takbuhan? Yung mabagal o yung mabilis? Madalas ay hindi mabilis, pero sabi niya, hindi lagi. Yan. So, alam na natin yung kwento ng mga bata, di ba? Yung pagong at yung ano. Hindi ko na uulitin, di ba? Sino bang unggoy? Yung pagong, tsaka yung rabbit. O hare, ano man yan. Napakabilis ng rabbit, kaso natulog naman. Para mga Kristiyano rin. Nasa maayos ka ng church, tutulugan mo naman. Tapos yung kalaban mo, masipag, tuloy-tuloy lang, kaso ang bagal. Nayari ka ngayon. Naunahan ka pa. So, the race is not to the swift lagi. Pero ang default, lagi, yung madalas, ang mananalo, yung mabilis. Kaya dapat, be fast. And ano pa? Sa kanina binasa natin, 1 Corinthians 9. Ano yung dapat mong gawin para manalo ka? At ang tawag doon, makapasok ka, wala ako sa aking mga vocabulary. Para makasali, mag-qualify ka. Diba? May mga nag-exam dito sa ano-anong school. Mag-qualify ka ba dyan? Kung yung nauna mong mga grades, hindi mo inayos, saka ako mag-aayos pag mag-entrance exam na ako sa gusto mong pasukan. Sayang yung sinisolving ko kahapon, no? Taga-UP. So, sinundo. Anyway, talino, bilis. So, kaya, paano ka, ano dito? Sabi dyan, kung tatakbo ka na, gusto mong makuha yung prize, tama naman, di ba? Nagpakahirap ka, ganyan, nahirapan ka rin, wala kang prize kasi nga, huli ka na eh. So, kung tatakbo ka na rin lang, tumakbo ka na, so run that ye may obtain. Okay? But especially ito, pasok ko na to kasi kinukumpara nga tayo sa isang mananakbo. Ano bang napapanalunan ni Yulo? Bahay, gold, pera, yun lang eh. Ang sabi ng Bible doon, corruptible yan eh. Maganda yan kaso, matutunaw din yan, mauubos din yan. Eh tayo, bakit tayo tumatakbo? Ang gusto natin, uncorruptible crown. Hindi nauubos. Ang Diyos ang magre-reward sa atin, forever yun. Sa langit po yun. So ba't di ka tatakbo at di mo gusto manalo? Kaya ito, yung 4th anniversary namin, madalas ang namin dito, rewards. Kasi nga, pagligtas ka, ano pa gagawin mo sa buhay mo? Ano yung magmo-motivate sa'yo? Ano nag-motivate kay Yulo tsaka kay Heidelin sa palagay nyo? Lalo kay Yulo kasi nakita niya si Heidelin eh. Ano? Huwag tayong mahipokrito pera, di ba? Kahit tayo sa trabaho. Tatama rin ka ba, di ba? Pag parang komunista, may masipag, may hindi, tapos pareho lang na sweldo, ang dali. Papayag ka ba nun? Ako graduate, siya hindi. Siya puro late, ako maaga, tapos pareho, hindi, ganun. So kaya ngayon naghahapit, nag-aayos, kasi gusto mo ma-promote, mas malaki sweldo, of course. You deserve it, amen? Hindi tayo komunista dito. Kaya number 3 natin, una is formidable or strong, fast, and then F, focus. Dapat naka-focus ka doon, hindi po yun Ang problema, ibig sa mga Baptist ngayon, puro naglilingkod ako sa Diyos dahil mahal ko siya. Tama naman yun. Ang problema, may isip mo, mayaman naman ang Diyos na eh. Diba? Kaya iba tinatamad eh. Kasi mali minsan yung motivation. Amen. Hindi strong yung motivation. Katulad ng pera. Sa mundo muna yun ha. Ngayon, sa Diyos, ano yung strong motivation? Siya naman nagsabi niya, sabi sa Revelation. Tingnan natin sa Revelation 22:12. Kumisado natin yan. Behold, I come quickly. Si Jesus yung nagsasalita. Tapos na po yung Bible. Pinaalala niya. Magsipag kayo, magtapat kayo kasi ako'y darating na at kasama ko, dala-dala ko yung wala lang, basta mahalin nyo lang ako. Hindi, meron siyang rewards. So ngayon tayo na nagsisipag at magsisipag pa,
Uy, ano kaya ang re-reward ko? Siguradong hindi tayo pare-pareho. Yung mga tamad na Baptist na hindi nag-soul winning, lalo yung di ligtas. Wala nga sa langit yun eh. Pero kung yung mga ligtas na tayo, sino maraming reward? Makakaasa ka. Marami kang reward sa payo. Magandang reward. Yung masipag. Amen? Kaya sabi dyan, malinaw to give every man according to his work. Kung magaling ka, matalino ka, mabilis ka, masipag ka, matapat ka, kung gano'n, anong klaseng trabaho ginawa mo, gano'n din ang iyong reward. Kaya ang point, Number 1, formidable, fast, and then focus. Pag naka-focus ka sa fly, sigurado yun, mabibilisan mo yun. Di ba? Kayo minsan, sa mga estudyante, ano palang nyo? Grades. Di ba? Di ba, ina-announce yan? Top 1. Grade. Top 2. SGA, dapat maging top 1 ako, gagaling ang kulit. Di ba? Mas gagaling ako pa next time. So tayo, hindi exactly sinabi, pero may sinabi actually, hindi ko nabanggit pala dito, no? Sa millennium, ano yung sinasabing rewards din sa millennium? You will reign with Christ. Ito pala, sinabi pala dito, no? Naunahan ko lang. Tama, ito na pala, no? Matthew 25. Bulbul ako, sorry. Sabi dyan, well thou, the good and faithful servant. Yung iba humihinto dyan eh. Natutulong lang, yung Baptist. Oy, okay naman yun, yung babatihan ka ng Panginoon, i-comment ka. Maganda yun, di ba? Pero hindi natapos no, sabi dyan, dahil kayo naging matapat, pagkakatiwalaan kita ng maraming bagay. Okay, sabi dyan, naging tapat ka sa konti, pagkakatiwalaan ka ng marami, so make the ruler over many things. Amen, sino gusto dito ng tao mo lang, iisa lang, or baka wala kang tao, ikaw yung pinaka kaya pa naireklamo ka. Kailangan pag medyo matanda ka na, ikaw na yung ba? Baka sa bahay, ikaw yung inuutusan ng anak mo. May mga ganyan. Hindi natin gusto yun. Pag na-mature ka, ikaw na yung nag-uutos. Ikaw yung nag-rule kasama ng Panginoon. Isa yon sa mga paganda doon, lalo mga lalaki. Not normal sa atin yan. Gusto natin tayo nag-rule. Kasi nga, yun tayo dinesign. Amen? So, focus on the prize. May reward ng Panginoon. Nangako siya. Iano natin yun, i-attain natin yun. Sabi sa Philippians 3, wala po po introduction pa rin tayo po. Mabilis lang naman yung mamaya, no? Philippians 3, sakupin ko lang yung oras ni Bad na konti, Bad. O dyan, brethren, pakibasa po, ready, go. 2 verse. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ganito po yan, sa karera o sa ministry, may mga bagay na magpapadiscourage sa'yo eh. Ang sabi ng Panginoon, kalimutan mo na yon. Dati may minister ako, gano'ng karami pinag-ministeryo nandito. May mga time na punong-puno kami dito. At tsatsagain mo yun, tuturuan mo, encourage mo, mawala lang. Okay lang, kalimutan na natin yun. Ayaw nila dito. Sino may problema? Sila, tayo tuloy-tuloy lang, amen? Kalimutan mo na yun. Ang gusto mo, inaisip ko, katulad niya, pag may bisita tayo, masaya ako. Di ba? Kasi, yung foresee ko sana, magtapat to, matuto, mahalin ang salita ng Diyos, mahalin ang gawain ng Diyos, mahalin yung lingkod ng Diyos, mahalin ng Diyos. Doon tayo nakatingin. Pag nagre-race ka, sabi nga nila, huwag kang lingon ng lingon, baka matapilo ka dyan, matay ka na. Di ba, mayabang eh. Nakita niyo yung meron din ganun, di ba, yung sa video. Kala niya, panalo na siya, inahabol pala siya nung. Kung saan kasi nakatingin eh. Ang tayo minsan ganyan. Mga estudyante, kala mo, top 1 ako, yung top 1 namin, nakakulto na ngayon. Alam nyo ginagawa? Nanloloko ng tao, yung top 1 namin, magaling sa maraming bagay. Kaya natuto din ako dun eh. Kawawa yun, pati mga nasa na ba si Benedict? Ayun, sumama na kay Soriano. Yabang. Ngayon, nagbebenta na ng ano-ano sa online. Nakakawa. Bakit? Kung saan-saan tumitingin. Gusto niya pabida kasi ganun yung iglesia ni Soriano, di ba? Si Soriano kasi napakayabang nun.
I'm the only sensible preacher. Yabang. Sablay naman. So dapat, anong point natin? Be formidable, be strong, be fast, be focused on the prize. Kasi pag nakatingin ka sa prize, ganun din po yan. Press toward the mark. Anong gusto kong mangyari sa trabaho nyo, mga lalaki. Kunwari, nasabihan ka, umalis ka na dito, ang tanga mo. Ay, alis na nga ako dito. Ano swelduin mo? Hanap ka, simula ka na naman. Ngayon, pinapagod ako dito. Hindi man lang ako ganyan, pinupuyat ako. Ganun talaga ang lalaki, men. Amen. Ganun nyo, paulit-ulit. Hindi pwede ka mag-give up dahil mahina ka. Kailangan nakapokus ka. Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka susweldo, anong gagawin sa ng asawa mo? Dadakdakan ka niyan. Tanga mo naman, may kilala akong ganun. Laking tao, takot sa asawa eh. Kasi yung asawa, walang kundi ganun eh. Para maiwasan yon, huwag kang susuko, amen? Ganun spiritual, ganun din. Marami kami nag-soul winning kami. Dati ginagawa ko rin yan. Anong nangyari ngayon? Nakakalungkot, makikita mo yung kalungkutan sa kanya kasi huminto siya eh. Ang hirap nang bumalik. Buti nga, nakabalik si Bad eh. Amen? Yan ang ayoko na pong magbumalik yan, nakakahiya po eh. So, para maiwasan mo yun, di ba? Ayusin mo na. Ngayon, kung talagang nagkamali, balik lang. Dahil central din ang forgiveness po sa church. So anyway, ulitin ko be focused on the prize in times of hardship. Remember the Lord Jesus. Hindi ko nalagay yung reference, pero alam natin ginawa ng Panginoon. Amen? Tinadyakan siya, ginulpi. Siya yung pinakamabuti sa lahat. Pinahiya siya. Kala mo, wala nang mangyayari. Pinatay pa. Bago siya patay, imagine nyo sa cross, di ba? Yan ang drama dyan, pero totoo yun eh. Isaiah 53 din yan eh. Talagang si Jesus, ito yung race niya. May punta tayo sa Hebrews. Nasa isip niya yung kaluluwa. Imagine mo kung huminto siya. Lord, ang hirap naman ito. Huwag na nga lang. Impyerno tayo lahat. Salamat sa Panginoon. Siya yung example natin. Nagpatuloy siya. So, yan. Pag ikaw ay nahihirapan na, alam mo, bumalik ka. Mas mahirap yun. Amen? Okay, mga estudyante huwag kayong... Kung magreklamo kayo sa aral, ang hirap mag-aral, huwag nyo patinig sa amin. Nakakaasar eh. Mahirap. So next, ito na po yung totoong ating meron pa akong 12 minutes. Ito yung characteristics ng race that the Lord set for us to run and finish. Okay, so kanina, paano tayo mapupunta doon? Paano nga natin malalaman, Pastor? Merong binigay sa ating clue sa Hebrews. Kasi hindi lahat ng race kailangan mong pasukin. Sayang yung iba mong yung panahon, lakas mo, tapos hindi naman pala tatanggap-tanggap sa Diyos. So anong karakteristik ng race na yan? Number 1, 4 lang po ito. Ang sabi dyan, wherefore seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. Yun muna, no? So tayo daw ay napapalibutan na ng napakaraming witness. Alam niyo yung witness, di ba? Uy, okay yan. Ay, okay yan. Ay, totoo yan, totoo yan, totoo yan. Pag may nagturo po ng bagong doktrina dyan, katulad ng iglesia ni Manalo po, yung kanilang heresy po na sinasabi nila na si Jesus ay tao lang, alam nyo matagal nang yan eh. Nawala na dati yun. Tapos binalik, ngayon sila na lang ganun. Though yung iba, mga oneness parang ganun. Pero sila lang yung ganun, tao lang. So, number 1, this is the race, or this race, ito nga dito, this is the race that many true and faithful servants have run, confirmed, and attest to. Hindi nyo ba sa Tagalog, paano mo nalaman yun yung race na dapat mong takbuhin? Ang magandang balita dyan, marami nang tumakbo nun. Amen? Amen. Hindi ka nag-iisa, hindi ka magsisimula ngayon, kasi Manalo. Lahat, wala ng church. Ibalik natin. Restorationist ang tawag sa mga yan. Mali agad yun. Kasi ang pangako ng Diyos, di mawawala yung church eh. Amen. Tapos sasabihin mo, ibabalik mo. Ha? Ikaw nag-umpisa niyan. Ganon din si Mormon. Wala na maayos na church, gagawa ko. Sinausap ako ng Diyos, ikaw lang. Yeah? Galing mo Hindi, yung takbuhin natin, salamat sa Panginoon, hindi ganun kahirap. Minsan may hirap, pero still, importante, pinasa na sa atin, marami nang tumakbo niyan. Amen.
Alala ko, may time naman tayo. Ngayon, ang dami ng sport. Kanya-kanya na po. Kasi alam nila, pag may nabaliw dyan ka na, basketball na lang. Tuloy-tuloy ang income niya mga yan eh. Kasi sino mga bola dito? Bola, shoot, galing. O sino yung champion? Kumikita po yan. Ngayon, nag-invento sila ngayon, yung boxing, kumikita yun. Mga tao, gusto mong patayin, magsuntukan yung bosagan ng mukha. Oh. Ganun ang tao eh. So natuto sila, gawa rin kasi natin, UFC, mas maganda to, walang may sipa, lahat na, siko, lahat. Pumatok din. Gayahin natin, ano na yung mga ngayon? WND, nakakatawa yung slap, di ba? Power slap. Simple-simple to, di tayo, yung kaya gumawa ng rules. Sampalan lang, pag patay, talo. So paano malaman yung yung mga itong mga debate ngayon na ginagawa, ito yung mga hindi natin dapat salihan. Amen? Amen. Pastor, ay mag-debate nga doon para mag-church ako sa inyo. Sino nagsabi sa'yo? Pinagbawalan ako ng Bible niyan eh. Yung mga umaasa debate, ako hinahanda ko yung sarili ko dyan. Kung sakaling debatehin ako, alam ko sasagot ko, alam nyo naman siguro yun. Kaya pwede kayo magtanong. Pero yung pag-debate, pupunta ka doon para ako mas magaling. Makinig ka sa akin, tapos ano na yan, bastusan na po yan eh. Ganyan ang debate eh. Hindi tayo makikiya na doon. Gusto ko sabihin dito, ano yung race, may identify mo, yun yung race na tama. Yun yung takbuhin na tama, yung goal na tama. Yung mga faithful and true servants, yun yung tinakbo nila. Okay? Sabi dyan, compose about great cloud, not false witnesses po to. At makikita mo yun sa Bible ko, kung para mo sa Bible, ano dapat ginagawa? Itong ginagawa nito, ito, soul winning, teaching, doctrine, ito, payabangan, paperahan, payabangan, pahipokrituan. Alam mo agad, huwag ka na sumama doon. Amen? Amen. Tayo, kahit maliit lang tayo, hindi tayo na-insecure sa mga ganyan. Ginagawa natin kalooban ng Diyos eh. So number 1, characteristic ng race na dapat tatakbuhin. Una, yun ay race na marami nang tumakbo na true and faithful Christians. Number 2, dali ha. Ayan. Ano yung napansin natin dito? Sorry, verse 1 pa rin. Yan, buti nga, nakakuha ko ngayon. Verse 1 pa rin to. Sabi dyan, pagsabi ng great cloud of witnesses, anong gagawin natin? Marami nang tumakbo nito. Sabi dyan, let us lay aside every weight and the sin which that easily beset us. So ngayon, pag tumatakbo ka daw, pag mabigat ang mo, kaya mapansin nyo dyan, lahat yan aerodynamic eh. Diba naman, nasobrahan naman, parang bakat na lahat, diba? Pangit din nun eh. Kasi nga, na OA, ganyan yung mga sanlibutan, OA eh. Pero pwede natin gamitin sila illustration, no? So ngayon, anong dapat tayo? Tumatakbo ka, soul winning ka. Ano mang natin? Discipleship, doctrine. Ano dapat nating i-lay aside? Kasalanan and then mga bagay na nakakabigat, which is, yung kasalanan nga, isa yun. Kaya mag-soul winning ka, tapos di ka nagbabasa, tamad ka naman, sinungaling ka pa, ano pa? Tapos, nabalitaan, nag-soul winning yun, no? May hikaw, ano may, umiinom pa yan, ano mang kalasalanan yan, fornicate pa yan. Talo ka din. Amen? Hindi ka makakarami kasi nabalitaan agad nila, loko-loko ko, ba? Natanggap. So, number 2, ang race na pinapatakbo sa atin is a holy race. Isa yung pabanalan to. Again, di yan pa holier than thou. Pero kailangan mo rin na, yung mga kasalanan ay iset aside. At ang actually gusto ko dito is, dahil yung mga kasalanan daw iset aside, ibig sabihin, lalo na pag racing. Hindi ko nabanggit kanina pero may sinabi doon sa 1 Corinthians 9 hanggang sa bandang huli. Puntahan na nga natin, balik natin mamaya. Kaya gusto kong mauna bad eh. Sabi dito, but I keep under my body and bring it to subjection. Bakit? Bakit yung dinidisiplina sa sarili niya? Kasi, lest by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Minsan po, kaya minsan may marami ng tisod sa church, no? Pag si pastor, pag yung pastor ay, siya yung nagkulang, tapos nasilipan, ay, ganyan nga pala pastor, tapos yun. Kaya sinasabi ni Paul ngayon,
Yung kasalanan, set aside muna kung talaga may kahinanga, alisin mo agad yan hanggat maaari. Para makatakbo ka ng mabilis, walang tisod sa'yo, walang hirap, no? Walang masisilip. Yan. Kasi bandang huli, hindi mo gustong, ano yung sabi, I myself should be a castaway. Nanalo ka nga, parang si ano. Huwag na. Basta maraming ganun, di ba? Nanalo, di celebration, bandang huli. Uy, disqualified ka pala, nag-drugs ka pala eh. Patayin na. Di, pahiya ka na. Kaya maraming ganun balita sa Olympics. Nagdadrugs ka pa, tinatago nila yun eh. Siyempre dapat legal. Kaya ka malakas kasi nag-train ka, hindi ka nag-drugs. So ganun din tayo. Kaya sa mga pastor nakakatempo yan. Kasi minsan ang pagpapala, yung nakikitang pagpapala, pag mayaman, pag mayan, maraming pastor, ginagalang ka. Dinadaya, ang gagawin ano, sa umupuan ng kukuha ng pera. Oh, makikiusap kung kanino mayaman, ipiplease yung mayaman. Bandang huli, kung anong gusto ng mayaman, yun gagawin niya. Kilala tayong ganyan, kwento ko nung Thursday. Nangutang napakarami para malaki ang church, nag-compromise kasi yung mga pera, kaibigan niya, mga compromiser. Hindi na ba na mabanatan ngayon? Kasi hindi niya dinisiplina yung sarili niya. Yung sabi, keep under my body, dapat pag medyo gustong gumawa ng kasalanan, gusto kong yumaman agad. Dapat, huy! Anong yaman agad? 1 Timothy 6 yan. Amen? Ganun tayo, amen. Gusto kong mag-games, ito kailangan kong mag-aral, gusto mag-church, kailangan kong matulog, para hindi ako puyat. Amen. Ang cellphone na yan. Amen. Ano pa yung nakakatiso dyan? Yung bahay naman, gusto ko may papakita sila ng gano'n, maganda raw sila, kala lang nila yon. Ang pakayabang ng mga yon. Magpaganda ka sa asawa mo lang, yun na yun, sapat na yun. Amen. Hindi mo kaya parami ng like. So keep you under yung body, kasi bandang huli, nakakatiso dyan, di ba? Yung ba, mag-share ng verse, mamaya, nag-TikTok na. Ano yun? Ano ka, ABS-CBN? Ganun yung ABS-CBN eh. Panalangin, sa umaga, sa gabi, sa gitna, puro bakla sineshare, puro kasinungalingan. Mga politiko. Kasi binayaran sila, mga loko-loko itong mga to eh. Huwag tayong ganun, para hindi tayo masabihan na tumatakbo ka, hahatakin ka naman ng kasalanan mo. Man, so this is a holy race. Pag nakita mo yung pastor, payabangan, payamanan na, huwag ka nang gumaya, umalis ka na doon siguro. Amen? Kung meron kang mapupuntahan. At maraming ganyan, unfortunately. So number 1, karakteristik ng race ng gusto ng Panginoon, na sinet sa atin, siya nag-set niya, ito takbuhin nyo. Yan ay takbuhin na, balik tayo sa Hebrews 12. Yan ang takbuhin na tinakbo na ng maraming tapat na lingkod ng Diyos. Number 2, it is a holy race, so walang cheating. Yun walang gusto ko sabihin, no? Dahil holy race yan, ang Diyos ang judge. Kita niya lahat. Amen? Pwede shortcut, yan, mandaya. Number 3, verse 1 pa rin. Sabi dyan, let us run the race. Marami tayong Bible kanina, no? So ito, himayin na lang natin. So let us run the race with... Itong race natin, alam nyo, huwag kayong maugulat kung bakit ang tagal. Kasi marathon nga eh. Tagal ba? Matagal, di ba? Okay lang yan. Marami kang matutunan. Hindi mo makukuha lahat. May naka-record naman yan. So, gusto ko sabihin, pag may paglilingkod, katulad yan, saan ba ako magkakita? Gusto kong pastor din, pero mayaman agad. Saan ako dapat? Doon ka sa CCF. So, gobulahan lang yun. Tapos, ang laki ng pera doon. Amen? Amen. Pare, ganun din. Ano pa? Ano man yan? So, kaya maintindihan natin, okay, number 3, this is a race that requires patience. Pag hindi ganyan yung takbuhin na pinapatakbo sa'yo, madali lang, parang politiko. Nakita yung politiko, doon lang active yan sa campaign. Pag nanalo na, puro kunwari na lang yun. Parang si Marcos ngayon ko lang nakita si Marcos na ganyan eh. Ewan ko, anong inaano. Malamang, yung kalaban niya kasi nag-ano rin eh. Papogian na yan eh. Ano gusto ko sabihin? So this is a race that requires patience. Kaya handa mo na ganyan sarili mo. Again, ganyan ang di ba? Pag marathon,
Ang tagal nun. Yung 1 minuto parang tagal. Yung 1 kilometro parang tagal kasi hirap ka na eh. Ganyan kaya naiintindihan ko naman kayo minsan. Parang ayaw mo nang makinig kasi tagal naman ng preaching. Parang gumagala yung utak mo. Yung utak mo nasa pagkain na, gagawin mo mamaya. Dito ka lang muna. Focus lang the price, di ba? Kanina. So this is a race that requires patience. Yung patience na yan. Actually, kahit saan, yung trabaho, ganun din eh. Wala lalo sa paglilingkod sa Diyos. So pag hindi ka, pag ikaw ay pinapangakuan ng agad, promotion agad to. Mag-invest ka lang ng 1,000. Next week, 3,000 na yan. Pwede ba yun? Hindi, ganun to eh. Sila ganito eh. Nakita mo, nag-picture nga sa networking pala. Alam mo agad, mali yun. Dahil lang tunay na paglilingkod talaga, kailangan ng patience. Ganun nga si Jesus, ganun nga si Paul, ganun tapos sabi mo ikaw, mabilis. Amen? May mga ministry ngayon. Dagpas lang ako ng konti ha. Online lang to. Pinagkakapirahan na po yung gospel ngayon. Alam nyo ba yun? Si Francis Chang, kilala nyo ba yun? Natawagan ako nun eh. Pastor, masa kayo po ba yung pastor dito? Oh, meron pa kami mga products pala kami dito na discipleship, ganyan. Gano'n ba? Sige, di pinuntahan ko si Francis Chan nung unang umano sa kilala ko, ang heretic yun. Ayoko na. Yung nagkakapirahan. So, again, are you in the race? Ano yung sarili mo? Yung race na yan, ay marami na nagpatotoong mga tapat na lingkod ng Diyos. At yan ay banal na race. At yan ay kailangan ng patience. Handa mo yung sarili mo dun. Then last na agad, no? Pakibasa nyo ulit. Ready, go. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne. Napakasikat, no? Nabisado rin dati natin yan. So, ganito yan. Makita natin kanina, di, pag nahihirapan ka na, nakatingin ka sa Panginoon. Bakit? Sa yung example natin, anong ginawa niya, anong method, ano yung dinisregard niya, ano yung di niya inisip, ano yung inisip niya. Makita natin kanina, yung kaluluwa natin inisip niya, kahit mahirap, parang napahiya siya, dinuduroan po siya eh. Tinadyakan siya, napahiya siya ng gusto. Pero nakatingin siya sa kanyang price, ganun din tayo, tumingin tayo kay Jesus, siya nag-umpisa, siya magtatapos ng ating pananampalataya, ginagawa natin. Yung race, ganun din po yan. So, nabanggit lang dyan yung nakita niya po yung kanina, press toward the mark. Dito naman, tama rin yun eh. Gusto mong ma-attain yung goal mo. Dito, medyo positive na. Alam na natin na pag na-accomplish natin yun, masaya. The joy that was set before him, anong ginawa? Endured the cross, despising the shame, is set down the word of God. So, kaya number 4, napaka-obvious na ano. This is the race that many true and faithful servants have run, confirm and attest to. Number 2, this is a holy race. Number 3, this is a race that requires patience. And last, this is the same race that the Lord had run. Amen. Pag nakikita mo, Catholic, puro idols. Ito kayo ginawa ni Jesus, hindi. Hindi yan ang ring ko. Catholic, humaharang yan dyan eh. Para kesyo parada, napakarami namin. Kaya ginaya sila ng mga kulto. Iglesia ng Soriano, payabangan, paumahan, payamanan. Hindi ng race na ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi na sinet sa atin, siya nga yung nagpakahirap, siya yung pinahiya. So, handa mo sarili mo. Kung paano ka makakatakbo dyan, alamin mo yung ginawa ng Panginoon exactly. So, para sa kaligtasan ng kaluluwa yan. Amen? Doon tayo kaya tayo binibilang natin soul winning natin dito. Amen? Ito, ina-advise ko rin sa diadem. Napakalaking motivation ito every week kung kailan man tayo nagbibila. Mag 7 years na tayo na at least 4,000 na tayo. Amen? Consistent ka lang, tuloy-tuloy, pataas ng pataas yan. Amen. Yung iba, walang ganyan. Bakit? Wala na rin soul winning eh. Nakakalimutan na. Nakafocus minsan sa mahihina. Kristyano, kailangan encourage yung mahihina. Eh, paano yung malalakas? Ha? Kung nakafocus ka sa mahihina, lagi ka na lang doon. Lagi tayo may bisita, for example. Maganda naman yan. Ang kailangan niya, ganito, kaligtasan. Iligtas na yung 99% ng tao. Anong topic mo? Kaligtasan na naman. Mali yun. So, dapat
Kung anong napansin niyo ba sa Panginoon, hinintay niya ba yung mga mabagal? Lagi niya sinasabi niyo mga disipulo, ang hina niyo naman. Kasi gusto niyo mag-mature na kayo mabilis. 3.5 years lang ako. Amen? Hindi siya mayabang eh. Kahit minsan tayo, pastor, nag-preach dito ng challenge kayo, hindi sa yabang lang. Mayroon tayong kailangang goal para sa ano nyo. Mag-graduate ka from grade 1 to grade 2. May syllabus yan. Kailangan tapusin mo yun, hindi forever yun. Gusto mo yung pang 1 taon, kunin mo ng 5 taon, kasi tamad mo. Ganun din po tayo pag Kristiyano ka, nabibilang po yan. Ilang taon ka nang nandito sa church. Dapat ganito ka na, dapat ganyan ka, marunong ka na ganito, mga ganyan. Nagbabasa ka, nag-pray, maayos ka magsalita, baka dati palamura ka hanggang ngayon. Men, dati late ka hanggang ngayon. Sa suot pa lang, sa gupit pa lang. So, dahil nag-mature tayo, kaya maganda naman dyan, yan ay titakbo na ng Panginoon, tatakbuhin na rin natin. So yun, kaya dapat talagang lalo natin nakikilala si Jesus, at hindi lang isang face si Jesus ha. Iba, ganito lang yan. Si Jesus ay maawain at mapagmahal. Yun lang. Hindi nyo nakita si Jesus matalino. Ano pa? Matapang. Diretso magsalita minsan. Minsan talagang isa-challenge ka. Ano pa? Nagpakahirap siya. Pero compassionate din siya. Balance yun eh. Pag hindi ka soluinan, hindi ka compassionate, bahala ka sa impyerno. Hindi ko kayang iligtas kayo lahat. Hindi naman sila iligtas mo lahat eh. Systematic lang. May sistema ka. Yun. So, tapos na tayo. So, let us serve the Lord well to the end with lasting commitment. So, dapat di yung commitment natin 1-2 taon lang. Amen? Kaya challenge ko lahat yan. Inaano ko, kung tatagal kayo dito, alam nyo naman, kaya kinukwento ko minsan, di na nagyayabang, pero salamat. Naano ako ni pastor na mag-stay, maglingkod, ganyan. Ilang na ako Kristiyano. Medyo late na nga ako eh. Na ako na-baptize? 20, ang sabi ko sa inyo? 20 years old na ako. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na-baptize? Batang-bata pa kayo. Tapos yung church natin dito, hindi pangkaraniwan to, hindi siya nagyayabang, pero kahit i-survey mo. Yan, tanong nyo kayo yan, mamaya. Hindi siya mayabang bad. Dito lahat, binabanatan ang pagkailangan. Si Abante, kung ano kayo dyan. Kami hindi. Kailan lang, ito na naman. Siya daw, bukod na pinagpala daw siya. Ang tigas naman ang mukha nito. Nung una pa lang, ramdam ko na mayabang to eh. Kasi meron na namang clip sa kanya na sabi niya, ano, sa palagay niyo, ang Panginoon na kaya malago ang gawain na to? Ha? Panginoon ba? Hindi, yung leader. Mukha talaga. Iba, kikilabutan ka eh. Siya, wala eh. So, ang Panginoon nga nagpaka-humble, sobrang humble niya. Later siya mag-rule. So tayo, huwag tayong humble. Huwag din tayo magpakayabang, I mean. Nasa isip ko kasi mamaya eh. Kasi dilemma ni Pastor Lito yun. Sa totoo lang. Kaya si Bad may sinasuggest. Ewan ko, wag naman Bad. Pero minsan naiisip ko rin eh. Nakakaawa, maraming mabait dun eh. But anyway. Ayan, kaya medyo ako'y sabog, no? Anyway. Sinong bata pa dito? Salamat sa mga ampers, no? Tuloy-tuloy. Amen? Sinamahan pa kayong tita nyo kasi totoo to. Joshua, huwag tayong papalit, ha? Amen? Si Jared, ang galing ng kumanta. Ang taas pa ng boses. Tuloy-tuloy lang. Amen? Ano ba ba? Lahat kayo. Huwag kayong papahuli. Race nga eh, race. Kung papauna sa kulto, mas matalino yung kulto sa'yo. Kasan yung alingan naman yon. Doon may haman totoo. Alamin mo agad yung kanilang talking points. Tapos alamin mo agad yung pangonta doon. Walang mahirap dyan. Tayong mga Baptist, one save all. Kaligtasan agad. Talungin mo agad doon. Huwag yung papasok yun. Alam mo ba yung history ng Catholic? Alam ko na rin kasi inalam ko rin eh. Pero kung sakaling di nyo alam, kaligtasan lang, pabagsak din. Amen? Let's pray, Lord. Salamat po sa inyong sinet na race, Panginoon. Hindi kayo mahiya, hindi rin kami umiwas, Panginoon. Ito po yung race, yes, definitely. Kailangan ng preparation, skills, Panginoon, at patience, disiplina, Panginoon, sa paggawa. Yung kalooban. Sa pag-prepare pa lang, napakahirap na. Lalo na pag nandun na kami sa aming takbuhin.
talagang competition to Lord sa kalaban, sa mga kulto, Panginoon. I pray, maging malakas kami enough, mabilis, at nakafocus kami sa inyong reward, Panginoon. Kayo naman nagpangako niyan. So I pray, nanala ko sa inyo. Yung mga wala pa sa actually na race, Panginoon. I pray, desire din po nila yon. Nakita namin yung race na sa sanlibutan, may mga kanya-kanya rin na motivation, may iba pera. But sa amin, Panginoon, incorruptible crown. Ito po'y kayo magre-reward, hindi namin iglang exactly, pero alam namin maganda to Lord, kapakipakinabang. At ito po'y panghabang buhay, maganda to Lord, kayo magpo-provide. So, umasa kami, Panginoon, maniwala. Magtapat, at magtrabaho, Panginoon, magtapat at maglingkod, Panginoon, sa inyo. Makasa kami ng reward sa inyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo magbasbas. Nagkakainin, Panginoon, maraming salamat sa fellowship. Mga bisita, Panginoon, makita nila na gano'n talagang buhay Kristiyano. Ito ay race, therefore kami pa magtapat, mag-prepare, at gumawa, Panginoon, manalo. Kami may tumitakbo na dapat para manalo. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.